It reached my office yesterday, and supposedly I was supposed to endorse it here today. But on a personal note na ko gi-base after assessing the national situation. No, we had a meeting with Department on the OE yesterday also. So there's still expected nga mga increase this coming days. Yes, magandang araw sa lahat. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe guys sa channel Gym5 TV. Talaga naman, wala na talaga. Di na talaga maaasahan kung bababa pa ang presyo ngayon ng gasolina. Nasa mga 90 na, 92 ang pula, ang green ay nasa 90 at 100 plus na 103 ang diesel. Iba't ibang price po ito, iba't ibang presyo, iba't ibang gasoline station nationwide. Kaya wala na talaga. Yung panawagan ngayon ng mga karamihan, lalo sa mga pedicab and yung mga tricycle, any public utility vehicles, talagang nananawagan para sa fare increase, no? Fare hike. Ngayon, yung kanya-kanya diskarte naman, depende sa lokal na pamahalaan, no? Every localities kung papayagan ba ito guys. Pero dito sa City of Bais ngayon, inoobserbahan kasi marami na ang nagpaabot sa lokal na pamahalaan ng increase ng fare sa public utility vehicle, especially ang mga motorcycle or yung mga tinatawag natin dito na pedicab, no? Yung pedicab, yung tricycle, no? Pedicab sa iba ay ano yan, padjak yan sa Tagalog, dito sa Putput sa Bisaya, no? So tingnan natin kung ano magiging resulta nito next week. Ito yung laman at nilalaman ng ating interview kasama si Vice City Mayor Luigi Gunye. At sana naman ay maging maganda ang katakbo na hindi lang pabor sa isa sa mga drivers at operators, kundi merong hindi rin masyadong maiipit at mamamahalan yung ating mga commuters. Alright, ito po, pakinggan natin yung kanyang sagot sa tanong ukol sa pakiusap, no, na taasan ang pasahe dito sa City of Bais. Mayor, good morning. Karon naka-experience gyud no ang tanan, especially ang mga pedicab drivers, they are now asking about increase fare. Doon ay niabot na dari City Council. Doon na ba i-move ang LGU Bais in relation pag-address sa ning concern? Well, as a matter of fact, wala pala niabot sa City Council because akong gipunggan gapon. It reached my office yesterday, and supposedly I was supposed to endorse it here today. But on a personal note na ko gi-base after assessing the national situation. No, we had a meeting with Department on the OE yesterday also. So there's still expected nga mga increase this coming days. As a matter of fact, na po the increase today. So regarding sa fare nila, I wanted to base it on next week's actual price, because even the excise tax, gikuan mo man itong sa itong tax sa itong gasolina, gikuha ko mo po ito. So I want na ma-realize na tanan before ta mo base atong increase. And not only sa increase sa fare, naputay ipang paggawas nga subsidy to katong mga accredited sa LTFRB. Kung naputay subsidy para sa tanan nga one time big time. Kini nga subsidy is funded by sa city? It will be funded, yes, locally. Pero it's a national nga mandate, pero yeah. well, local tamo itang funds. Okay. Affected not only ang gasoline pero ang mga basic commodities ani Mayor also That's law of kaning economy na to. Once musaka ang energy, musaka jud ang tanan. Domino effect. Ang problema ani, even if ako I hope I'm wrong, ang problema ni is if mahuman ang gira, manaog ng, even if manaog na ng ato ang fuel, the question is ang ato ang mga groceries, ang atong daily needs, manaog mag-apel. Once makatungtong na din na, unlikely na makinang manaog.
So, ang ubang LGU karon doon na sila yung monitoring team nga gihimo para pag-monitor sa mga presyo, mga produkto nga affected. Yes, Sa muna siya- possible ba sa City of Vice? Muna siya among argument Japon with national. Okay. Sila mo iganahan mo implement, sila mo iganahan mo hatag sa patakaran, and it's supposedly ilahadyo na nga mandato. So sa karon ila iulog na to nga wala man na sa ato ang mandate. So lisod kayo nga kita may mutakol pa jud ana dinhi local to local nga investors. Wala ta nila gipasabong ra sa one, and we made suggestions. Wala among suggestions wala ganin nila gi-recognize or unsa din na ila ra gi kuan lang ang gi-adjourn na nila ang meeting. So, So, basta- sa dinang dapita, yes. I believe we will be forced to create mga unsa na din na extra nga workforce, task force ba to watch this mga kuha na to sa ato ang mga prices. So, message lang na to sa mga baysanan, especially ani karon panahon na nga wala gyud no. Mahal Yes, gyud tanan. I understand. Ako mismo gisakitan ko sa increase aning ato ang sa ato ang mga fuel, no. And rest assured nangita mi pamaagi diri sa amo ang kutob sa amo ang powers o unsa atong mahimo to address this issue, to reach out pud sa ato ang community to easen up the burden nga ato ang ipang kubang karon with a crisis to result sa aning gira sa Middle East. Thank you. Thank you. So ayan, ano? Alam naman natin na halos lahat ganun sa ibang mga lugar, no? Sa ibang mga LGUs. Kaya tinitingnan na lang kung ano talaga ang magiging resulta nito. Ano kaya ang magiging epekto nito? Kasi meron ding iba, meron ding nagsabi na napag-alaman din natin na mukhang hindi rin maganda ang epekto kapag tinasan pa ang pasahe, guys. Gawa ng mahal na nga yung mga bilihin, domino effect ito, epekto ito nung pagmahal ng fuel at yung ibang mga pangunahing bilihin ay tataas din. At lalong-lalo na ngayon, kung tataasan pa yung pasahe, wala na talaga. Hindi kaya dapat doon na lang nakatutok yung tinatawag nating subsidy dahil nag-i-increase kung mag-i-increase man ang yung tinatawag nating pasahe o plitihan, no, ay ito ay aalma ang ating mga riding public dito, no? Kaya kung mayroong maitulong yung government, national government, at kung ano pa na pundo na makuha, baka doon na lang sa subsidiya na taasan pa yung kanilang gasoline subsidy para naman ay mas papaburkukunti doon, no? Hindi masyadong mararamdaman ang bigat at hirap na pasahe sa ating mga riding public, sa ating mga commuters. Abangan natin, sana naman ay maging maayos tayo lahat, guys. Sana naman ay maging mapapiyapa at babalik sa normal ang lahat matapos maging maayos at mabalik sa normal din itong kaguluhan ngayon. Sana matapos na ito, kaguluhan sa ibang bansa.